Sa araw ng Kapaskuhan, nakatakdang mag-isang dibdib sina Valeria Taha at ang kanyang kasintahang si Oscar. Subalit sa araw mismo ng kasal, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, hindi dumating si Oscar. Dahil sa takot ng mga magulang ni Valeria na mapahiya sa harap ng kanilang mga bisitang kinabibilangan ng mahalagang business partners, napilitan silang kumuha ng isang standing room. Ang napili, walang iba kundi si Javier Velasquez, ang delivery boy ng kanilang wedding cake. Dito nagsimula ang kwentong puno ng sorpresa at di inaasahang mga pangyayari. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagkalapit ang loob ni na Valeria at Javier. Ngunit lingid sa kaalaman ni Valeria, may lihim na pagkatao si Javier na magpapabago sa lahat. Vivian, magsisimula na ba tayo? May pupuntahan pa kasi akong event pagkatapos nito, tanong ni Doña Beatriz, isang kilalang businesswoman at prominenteng bisita sa kasal. Nakapamewang siya habang nakatayo sa gilid ng dalampasigan, halatang naiinip na sa paghihintay. Ang beach wedding na ito ay pinili upang gawing espesyal ang okasyon, ngunit tila hindi iyon sapat upang mapawi ang kanyang pagkabahala. Napatingin si Valeria kay Doña Beatriz at napakagatlabi. Bagamat perpekto ang kanyang makeup at suot ang isang mamahaling wedding gown na idinisenyo ng isang sikat na designer, hindi nito maitago ang kaba sa kanyang mukha. Agad niyang hinanap ang wedding organizer na si Paloma upang magtanong, ngunit hindi niya ito makita. Sa halip, ngumiti siya ng pilit kay Doña Beatriz at nagpaumanhin. Pasensya na po, Doña Beatriz. May kaunting aberya lamang po, pero sandali na lang po at magsisimula na tayo, sagot niya nang may bahagyang pag-aatubili. Tumango naman si Doña Beatriz, ngunit halatang may pagdududa. Habang papalayo siya patungo sa mesa, narinig ni Valeria ang kanyang pabulong na komento, pambihira naman. Anong klaseng kasal ito na parang hindi alam kung kailan magsisimula? Naiwang nakatayo si Valeria, kinakabahan at walang magawa. Oscar, nasaan ka na ba? Ngayon pa talaga, bulong niya sa sarili. Sa di kalayuan, naririnig niya ang mahihinang bulungan ng mga bisita na lalong nagdagdag sa kanyang kaba. Nasaan na ba ang groom? Parang ang tagal naman nilang magsimula. Pasko pa naman ngayon. Sinabay pa nila ang kasal nila, pero parang hindi naman handa. Dapat magsimula na sila. May mga plano pa tayo pagkatapos nito. Huminga ng malalim si Valeria at nagkunwaring hindi narinig ang mga komento. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa dressing room upang mag-isip ng paraan. Ngunit bago pa man siya makalayo, tinawag siya ng kanyang ina, si Doña Victoria, na halatang iritado na. Valeria, tawag nito, may halong galit sa boses. Ano bang nangyayari? Kanina pa naghihintay ang mga bisita. Napapahiya na tayo sa kanila, lalo na sa mga business partners natin. Mom, wala pa kasi si Oscar. Pero susubukan ko na siyang tawagan, sagot ni Valeria, pilit itinatago ang tensyon sa kanyang boses. Agad niyang kinuha ang cellphone mula sa kanyang bag at paulit-ulit na pinindot ang pangalan ng fiancé niya sa screen. Ngunit sa halip na boses ni Oscar ang marinig, ang malamig na mensahe ng automated operator ang sumalubong sa kanya. Mom, halos mapaiyak na sabi ni Valeria habang dahan-dahang inilapag ang cellphone sa mesa. Hindi ko alam kung nasaan siya. Ano na ang gagawin ko? Diyos ko, bakit hindi man lang siya magpaabot ng balita kung nasaan siya o kung maayos lang ba siya? Ni text, wala, reklamo ng kanyang ina, halatang naiinis. Napasandal ito sa pader habang palakad-lakad sa labas, tila hindi mapakali habang pinapakinggan ang anak. Bakit hindi niyo inayos ang schedule niya? Kung anong oras siya dapat dumating? Sinabi ko na kagabi, paulit-ulit pa nga akong nag-follow up rito sa isla. Yun ang sinabi niya sa akin, halos pumutok na ang boses ni Valeria habang nagpapaliwanag. Napuno na ng tensyon ang maliit na silid. Hindi na nakapagsalita si Victoria, ang kanyang ina, at napabuntong hininga na lamang ang kanyang ama, si Vicente, habang iniabot nito ang isang baso ng tubig kay Valeria. Uminom ka muna ng tubig, anak, sabi nito sa mahinahong boses. Kinuha naman iyon ni Valeria at sinubukan niyang kalmayan ang sarili habang patuloy pa rin niyang sinusubukang tawagan si Oscar. Sa gitna ng tensyon, biglang dumungaw sa pinto si Paloma, ang kanilang wedding organizer. Valeria, tanong ng tanong ang mga bisita kung ano na ang nangyayari. Hindi ko na alam ang idadahilan ko. Kailangan ba nating mag-announce o gusto mong hintayin pa natin si Oscar ng ilang minuto? Tanong ni Paloma.
halatang nag-aalala. Napatingin si Valeria kay Paloma, hindi agad nakasagot. Sa isip niya, paano niya ipapaliwanag na ni siya mismo ay walang ideya kung nasaan ang groom. Napakapit siya ng mahigpit sa hawak niyang baso at bahagyang umiling. Maghintay pa tayo ng ilang minuto, Paloma. Baka dumating na rin si Oscar. Iniisip ko kasi na baka nag-aaberya lang habang papunta siya rito kaya natatagalan, sagot niya sa mahinang boses. Tumango si Paloma at lumabas na. Pagkaalis nito, muling nanahimik ang silid. Nakatitig lang si Valeria sa kanyang mga magulang habang patuloy niyang sinusubukang tawagan si Oscar. Hindi siya mapakali at panay ang lakad niya paroon at parito. Ilang saglit ang lumipas bago bumukas ulit ang pinto at pumasok ang kanyang bridesmaid na si Rosa. Habol nito ang hininga, halatang tumakbo ito mula kung saan. Valeria, kailangan mo tong makita, sigaw nito habang hawak-hawak ang cellphone na tila may mabigat na balita. Rosa, importante ba yan? Pwede mamaya na lang, pakiusap niya sa kaibigan, halatang pagod na. Pero importante to, tungkol kasi to kay Oscar, sagot ni Rosa, na nagbigay ng kaba kay Valeria. Talaga, ano ba yan? Tanong ni Valeria, pilit itinago ang kaba sa kanyang boses ngunit halatang curious. Maingat niyang kinuha ang cellphone mula kay Rosa at tiningnan ng screen. Sa kanyang harapan, bumungad ang isang candle shot na kuha sa isang private resort. Sa gitna ng larawan, malinaw na nakatayo si Oscar, hawak ang kamay ng isang babaeng pamilya, si Adriglana. Si Adriglana, bulalas ni Rosa habang hindi inaalis ang tingin sa screen. Dati nating ka-blockmate nung college. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Victoria, na agad ding sumilip sa cellphone. Pilit na iniintindi ni Valeria ang nakita. Ito ba ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin si Oscar? Hindi siya makapagsalita, tila biglang nanlabo ang lahat sa kanyang paligid. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat ng alaala nila ni Oscar, lahat ng plano, pangarap, at tiwalang ibinigay niya rito. Walang hiya siya, galit na sigaw ni Vicente, na halatang hindi na mapigilan ang emosyon. Paano niya nagawa to sa'yo, Valeria? All this time, niloloko niya lang pala tayo. Tumulo ang luha ni Vicente habang mahigpit na nakahawak sa kanyang noo. Napakagago niya, dagdag niya, halos hindi makapaniwala. Kaagad na lumapit ang ina ni Valeria upang panasan ang kanyang mga luha gamit ang tissue. Anak, huwag ka nang umiyak. Masisira yung makeup mo, mahinahon nitong sabi, pilit na pinapakalma ang anak. Nay, wala na ring saysay ang makeup na to. Wala na ring kasal na magaganap kasi habang nag-aalala tayo dito sa kanya, siya naman pala'y nagpapakasaya kasama ang babaeng yun, sagot ni Valeria, habang tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Anak, hindi pwede. Kailangan nating gumawa ng paraan. Hindi pwedeng mapahiya tayo sa mga business partners natin, kontra ng kanyang ama, halatang mas iniisip ang reputasyon ng pamilya. Tay, yun pa talaga ang iisipin natin. Wala nga si Oscar. Paano pa natin itutuloy ito? Sagot ni Valeria, na ngayon ay halatang nawawalan na ng pasensya. Anak, kaya nga dapat ay magawa natin ng paraan. Alam mo ang kahihinatnan kapag nagalit sa atin ang mga bisita, lalo na ang mga business partners, liit pa ng ina niya. Napatingin si Valeria sa salamin sa harapan niya. Ang babaeng nakatingin pabalik ay mukhang perpekto sa kanyang magarang gown, ngunit sa likod ng magarang kasuotan na iyon, wasak na wasak ang kanyang damdamin. Ngunit sa kabila ng sakit, alam niyang kailangan niyang gumawa ng desisyon para sa ikabubuti ng lahat. Nila, may naisip na po ba kayong solusyon? Sabihin na lang po kaya natin ang totoo na hindi natuloy ang kasal para matapos na. Mahina ang suwestyon ni Valeria, pilit na pinapakalma ang sarili. Wala pa nga, hindi nga kasi pwedeng hindi natin ituloy. Tayo ang mapapahiya at mapag-uusapan, sagot ng kanyang ina, na sandaling huminto sa paglalakad-lakad habang nag-iisip. Pinaghintay na rin natin sila. Mas lalong hindi nila magugustuhan kung biglang hindi pa natuloy, tapos hindi pa natin sinasabi hanggang ngayon, dagdag pa ng kanyang ama. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, muling bumalik ang wedding organizer nila, halatang may gustong sabihin. Nagkakagulo na po sila sa labas. May mga nag-aalisan na rin. Kaya sinabi ko pong paparating na si Oscar para hamupa ang tensyon, mahina ang pahayag ni Paloma, pilit na pinipigilan ng kaba. Patay, hindi talaga pwedeng hindi matuloy ito, saad ni Vano, halatang aligaga.
Paano na yan? Habang mas pinapatagal natin, mas lalo silang maiinis, dagdag niya, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Tahimik ang lahat, walang makasagot sa sinabi ni Bono. Ang kanyang mga magulang ay tila nag-iisip ng tamang sagot, ngunit bago pa man sila makapag-usap, may sunod-sunod na patok na pumukaw sa kanilang atensyon. Napatingin silang lahat sa pinto. Agad na binuksan ito ni Paloma, at tumambad sa kanila ang delivery boy na may dalang wedding cake. Ang lalaki ay matangkad, mukhang nasa 30s ang edad, at may makinis na morenong balat. Nakaayos ng maayos ang suot nitong uniforme, at may maamong mukha na tila inosente. Excuse me po, dito raw po ba ay deliver itong wedding cake? Tanong ng binata, halatang nagtataka habang iniisa-isa ang tingin sa kanila. Napako ang tingin ni Valeria sa delivery boy. Maging si Paloma ay tila napatitig din ng matagal sa kanya. Sa hindi may paliwanag na dahilan, nagkatinginan ng dalawa, parehong may halong pagtataka at ideya sa kanilang isipan. Paloma, mahinang bulong ni Valeria habang marahang hinihila ang braso ng wedding organizer. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Mabilis na tumango si Paloma, na parang biglang naintindihan ang iniisip ni Valeria. Oo, Ma'am Valeria, mukhang pareho tayo ng iniisip, sagot nito, halos pabulong din. Ha, anong ibig ninyong sabihin? Tanong ng ina ni Valeria, na halatang naguguluhan sa mga reaksyon ng dalawa. Nakikinig pala ito sa kanilang usapan habang nakamasid sa delivery boy. Ma'am, tingnan niyo po yung delivery boy. Yung hairstyle niya, yung tindig. Hindi ba parang kahawig ni Oscar? Mahinang sabi ni Valeria, sabay turo sa lalaki gamit ang kanyang labi. Napatingin ang ina ni Valeria sa binata. Nang marinig ito, napalingon na rin si Bono. Napakunot ang noo nito at tumango. Oo nga, parang medyo kahawig nga siya ni Oscar, sagot ni Bono, halatang naguguluhan ngunit nagugustuhan ng ideya. Napansin naman ng delivery boy ang lahat ng tingin na nakatuon sa kanya. Napakamot ito sa ulo, halatang nailang. Ma'am, sir, okay lang po ba kayo? Bakit po parang ang tahimik nyo? Saan ko po ba dapat ilagay itong cake? Inosenteng tanong nito, sinubukang basagin ang tensyon. Ngunit imbes na sagutin ang tanong, mabilis na hinailan ni Valeria ang binata papasok sa silid at agad na sinara ang pinto. Anong pangalan mo? Tanong ni Valeria, diretso at seryoso. Javier po, ma'am. Javier Velasquez, sagot ng binata, halatang naguguluhan. Javier, sambit ni Valeria, na may halong ngiti sa kanyang mga labi. Interesado ka bang kumita ng extra pera ngayong araw? Makahulog ang tanong niya. Nagulat si Javier at bahagyang umatras. Extra. Ma'am, kung tungkol po ito sa delivery, bayad na po itong cake. Hindi rin po ako tumatanggap ng tips, sagot niya, halatang naguguluhan. Ngumiti ng misteryoso ang ina ni Valeria. Hindi. Ganito kasi, aalukin ka sana namin na maging standing room. Magbabayad kami sa iyo ng malaking halaga kapag bumayad ka at ginawa mo ang trabaho mo, paliwanag nito, na may halong kumpiyansa. Napatitig si Javier sa kanilang lahat, halatang hindi makapaniwala sa narinig. Standing room po, ulit ni Javier, halatang hindi makapaniwala sa narinig. Tumango si Valeria, ang mukha nito ay puno ng determinasyon. Oo, Javier, napaka-importante nito. Hindi samipot ang groom ng anak ko. Hindi kami pwedeng mapahiya sa harap ng mga bisita. Pero, ma'am, hindi ko naman po kilala ang anak ninyo, tugon ni Javier, halatang naguguluhan. Ngumiti si Valeria, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Hindi mo naman kailangang makilala siya. Kami na ang baalang magpaliwanag kung may magtanong. Basta't huwag kang lalayo sa amin. Aniya, umaasang mapapayag ang binata. Halos lahat ng bisita ay pamilya namin. Ang pamilya ni Oscar, wala dito dahil, alam mo na, wala na sila. Ni isa sa mga kaibigan niya, hindi rin nagsipunta. Kaya wala masyadong makakapansin na hindi ikaw ang tunay na groom, paliwanag ni Valeria, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Natahimik si Javier, tila iniisip ang mga salitang narinig. Javier, please, halos magmakaawa si Valeria habang hinawakan ng kamay ng binata. Kailangan namin ng tulong mo. Kung hindi, baka mawasak ang reputasyon namin. Ikaw na lang ang naiisip naming solusyon, at wala na kaming oras. Nakita ni Javier ang sinseridad sa mga mata ni Valeria.
Nagtagal ang tingin niya rito. Ang dalaga, sa kabila ng eleganteng gown, ay halatang balisa at puno ng desperasyon. Willing kaming magbayad ng 100K. Just accept our offer, dagdag ni Valeria, pilit na hinihikayat ang binata. No, maliit pa yun. How about 500K? Kailangan lang namin ang desisyon mo ngayon, segunda ng asawa nitong si Vicente, na halatang nagmamadali din. Nag-isip si Javier ng ilang sandali. Maya-maya, isang mapangasar na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sige na nga, ma'am, sir. Pero hindi ko na po kailangan ng bayan. Ha? Sagot niya, kasabay ng pagpayag. Ha? Bakit naman? Ang tanong ni Valeria, halatang nagulat. Di ba po nagmamadali kayo? Pwede bang mamaya na natin yan pag-usapan pagkatapos ng kasal, kontra ni Javier, na tila alam ang bigat ng sitwasyon? O siya, kung ganun, lalabas na ako para sabihan ang mga bisita na magsisimula na sa loob ng ilang minuto. Mabilis na sagot ni Vicente bago nagmamadaling lumabas ng silid. Pero paano natin mapapanatili na hindi sila magtataka na hindi talaga ako ang groom? Tanong ni Javier, na halatang iniisip din ang magiging komplikasyon. Oo nga pala, paano natin gagawin yun? Tanong ni Valeria, halatang nag-aalala. Sasabihin natin na nagbago siya ng style, sagot ni Valeria na tila desperado na. Ma'am, masyadong obvious, tanggi ni Javier, napapailing. Sa gitna ng diskusyon, biglang sumilip si Paloma sa pinto. Humihingal ito, halatang tumakbo. Guys, kailangan nyo na raw bilisin, sabi ni Sir Vicente. Kapag daw wala pang kasal na magaganap sa loob ng 15 minutes, aalis na ang mga bisita. Nagkatinginan silang lahat matapos marinig ang balita. Sige, game na. Magbibihis na ako habang nag-iisip kayo. Basta bilisin niyong mag-isip, desisyon ni Javier, na tila handa ng harapin ang hamon. Alam ko na, may naisip akong solusyon, biglang sigaw ni Paloma, puno ng kasiyahan at kumpiyansa. Totoo, ano naman yun? Tanong ni Valeria, na tila nabuhayan ng loob, habang ang kanyang ina ay tahimik na naghihintay sa susunod na hakbang ng wedding organizer. May nakita akong mga maskara sa kabilang kwarto. Bakit hindi natin gawing masquerade ang tema ng kasal? Ipagsuot natin ang mga maskara sa lahat, pati na rin sa mga bisita. Sa ganitong paraan, matatakpan ang mukha ni Javier at hindi agad mapapansin ang pagkakaiba, paliwanag ni Paloma, puno ng sigasig. Nagkatinginan ang mag-ina, tila nagugustuhan ng ideya. Oo nga, maganda yan. Mukhang epektibo, pagsang-ayon ng ina ni Valeria, na ngayon ay tila mas kalmado na. Tara na, Paloma, kunin na natin ang mga maskara at ipamigay ito sa mga bisita. Valeria, ayusin mo na ang sarili mo ng mabilis, dagdag ni Victoria, na agad nang kumilos. Mabilis na nagsiksikan palabas sina Paloma at Victoria. Naiwan si Valeria sa silid, nakaharap sa salamin. Habang hinahanda ang sarili, hindi niya maiwasang magtanong kung tama ba ang gagawin nila. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang ibang opsyon kundi sumugal at umasa na magiging maayos ang lahat. Ilang sandali pa, nagsimula na rin ang seremonya ng kasal, kahit halos 1.5 oras ang naaksaya. Bakit ba kailangan pang magmaskara? Para namang naging masquerade ball ang kasal nila, bulong ng isang bisita sa wedding coordinator. Mahilig kasi si Sir Javier at Ma'am Valeria sa mga kakaibang tema. Gusto nila ng mysterious effect, kaya ganito ang naisip nilang theme, sagot ni Paloma, pilit na pinapanatili ang ngiti sa kanyang mukha. Kahit labag sa loob niyang magsinungaling, wala siyang ibang magagawa. Javier, hindi ba to Scar ang groom ni Valeria? Tanong ng bisita, na halatang nagtataka. Anong Javier? Wala akong sinasabing Javier. Oscar ang sinabi ko, mabilis na palusot ni Paloma, sabay kagat sa kanyang labi at iwas ng tingin. Ganun ba? Siguro gutom lang ako kaya kung ano-ano ang naririnig ko. Baka nga, ang tagal kasing magsimula ng kasal kaya nagugutom na ang lahat, sagot ni Paloma, sabay alis upang umiwas sa karagdagang tanong. Muntik na, bulong niya sa sarili, sabay tawa ng mahina. Nagpatuloy ang seremonya hanggang sa dumating ang pinakahihintay na bahagi. By the authority vested in me and in the sight of God and His witnesses, I now pronounce you husband and wife. What God has joined together, let no man separate. To Oscar, you may now kiss the bride, wika ng pari, na sinundan ng masigabong palakpakan at hiyawan mula sa mga bisita.
Samantala, si Javier ay tila natulala sa kinatatayuan. For God's sake, hahalikan ko siya in front of these people. Ni isang babae, wala pa akong nahahalikan sa tanang buhay ko. Tapos ngayon, sa ganitong sitwasyon pa, bulong niya sa sarili, habang nakatitig sa mapupulang labi ni Valeria. Langya naman, kailangan ko ba talagang gawin to? Pero kung hindi ko gagawin, mabubuko naman kami, dagdag pa niya, habang pilit na nilalabanan ng kaba. Uy, ano na, gawin mo na lang, mahinang bulong ni Valeria, habang nakatitig kay Javier. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at bahagyang panunukso. Doon lamang tila natauhan si Javier, na kanina pa parang nawawala sa sarili. Father, required po ba talaga ito? Hindi ba pwedeng gawin na lang namin kapag kaming dalawa na lang? Nahihiya kasi ako, tanong ni Javier, sabay kamot sa ulo, umaasang may lusot pa siya. Ngunit ngumiti lamang ang pari at umiling. Hindi pwede, dapat ay dito mismo sa harap ng altar, sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto, sagot nito, may halong biro sa tinig. Nagsimula namang maghiyawan ang mga bisita, nagkakaisa sa pagsigaw ng kiss na. Kiss na, napilitan tuloy si Javier na muling tumitig kay Valeria, habang napapalunok ng sariling laway. Ang kanyang kaba ay tila lumalakas kasabay ng ingay ng mga tao. Bahala na nga, mahinang bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang itinaas ang belo ni Valeria, ang kanyang mga kamay bahagyang nanginginig. Lalong tumahimik ang paligid habang unti-unting lumapit si Javier sa dalaga, hanggang sa tuluyang dumampi ang kanyang labi sa malambot na labi ni Valeria. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang natigilan, tila huminto ang oras. Tumagal ang kanilang halik, sapat na dahilan para muling maghiyawan ng mga tao, mas malakas pa kaysa kanina. Nang matapos ang halikan, tila may kakaibang naramdaman si Javier. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang may kulang pa, samantalang kanina'y halos ayaw niya itong gawin. Sa likod ng kanyang isip, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung ano ang nangyayari sa kanya. Matapos ang seremonya, nagtungo na ang lahat sa reception sa parehong isla. Habang abala ang mga bisita sa pagtikim ng masasarap na putahe at sa masiglang usapan, si Javier naman ay tila hindi mapakali. Sa kabila ng ingay ng paligid, ang nasa isip pa rin niya ay ang malambot na labi ni Valeria at ang kanilang halik sa altar. Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Bulong niya sa sarili, habang mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, ngunit paulit-ulit pa rin sa kanyang isipan ang eksenang iyon. Halik lang yun, Javier. Scripted, walang espesyal. Para lang sa palabas, pilit niyang pinapaniwala ang sarili, bagamat ramdam niyang hindi siya kumbinsido. Oy, Javier, ang lalim naman yata ng iniisip mo, biglang sambit ni Valeria, na sumulpot sa tabi niya. Ayos ka lang ba? Huwag mong sabihin na gusto mo pa ng isa pang kiss, biro nito, sabay ngiti. Napatingin siya rito at mabilis na umiling. Hindi naisip ko lang kung gaano kahirap mag-settle down sa pag-aasawa, sagot niya, pilit na nagdadahilan. Well, technically, mahirap talaga. Pero pareho rin nating hindi pa nalalaman ang totoong experience dahil sa lecheng lalaking yun na hindi ako sinipot, mahinang bulong ni Valeria, sinisiguradong walang makarinig. Maya-maya ay tumayo si Valeria upang kausapin ang ilang bisita, habang si Paloma naman ay lumapit kay Javier, may dala-dalang makahulugang ngiti. Uy, congrats! Ang galing nyo kanina ha, lalo na doon sa kiss, sabi nito, puno ng panunukso. Sure ka ba? Hindi ba halata na natagalan ako? Tanong ni Javier, tila nag-aalala. Well, nung una medyo halata, pero bumawi ka naman nung tinagalan mo ang kiss, sagot ni Paloma, sabay kindan. Oo na, huwag ka nang maingay. Baka may makarinig pa sa atin, sagot ni Javier, habang palingga-lingga sa paligid. Pero seryoso, Javier, dagdag ni Paloma, bahagyang binaba ang boses. Parang ang ganda ng chemistry ninyo ni Ma'am Valeria kanina. Kinilig nga ako napakamot si Javier sa ulo at umiling. Trabaho lang to, okay. Walang ibang ibig sabihin yun, kaya huwag mo na akong bilugin. Uy, bakit ba? Wala namang masama sa sinabi ko Ang sabi ko lang, may chemistry talaga kayo. Whatever, huwag ka nang madaldal. Baka masayang pa ang effort ko. Napasubo pa ako sa kiss na yun, sagot niya, pilit na tinatapos ang usapan.
Ngumiti lang si Paloma bago siya nagpaalam para asikasuhin ang ibang bagay. Sa reception, naiwang mag-isa si Javier, pilit iniiwas ang tingin kay Valeria na para bang isang magnet na humihila sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya matanggal sa isip niya ang labi ng babae na malambot, matamis, at nakakasabik. Nang tuluyan na silang matapos sa reception, tahimik na naglakad si Javier at Valeria papunta sa bagong kwarto na tutuluyan nila dito sa isla, para sa honeymoon na dapat sanay para kina Valeria at Oscar. Pareho sila ngayong hindi makapagsalita sa mga pagkakataon na nagtatama ang kanilang tingin, pero agad din nilang iniiwas sa isa't isa. Pagdating nila sa pintuan ng kwarto, si Javier na ang unang nagsalita dahil may gusto itong kumpirmahin. 3 araw daw tayo dito, sabi ni Ma'am Victoria. Totoo ba? Oo, yun din ang napag-usapan namin ni Oscar. Sayang naman kasi ang bayad kung hindi natin susulitin, sagot ni Valeria. Binuksan na nito ang pintuan at naunang pumasok, iniwan si Javier na tulala sa harap ng pinto. Ilang sandali pa'y sumunod na rin siya at isinara na niya ang pinto. Okay lang ba sa'yo na magstay dito kasama ako? Tanong ni Valeria habang hinuhubad ang suot na maskara. Okay lang naman. Baka kasi magduda sila kung aalis ako, tugon niya, naiintindihan ng sitwasyon. Kung gusto mong magpahinga, okay lang. Doon ka na sa kama, dito na lang ako sa sofa, sabi ni Javier. Ako na rito sa sofa, ikaw na roon sa kama. Parang hindi naman ako gentleman kapag ikaw ang hinayaan ko dito sa sofa, hindi ba? Dagdag niya. Huwag mo nang isipin yun. Pambawi ko na lang sa'yo sa pagpayag mong maging standing room ko, tapos pumayag ka pang magstay dito for 3 days. Okay lang yun. Sige ka, kapag pinagpilitan mo pa rin na dito ka sa sofa, aalis na ako, pananakot ni Valeria. Sabi ko nga, sa kama na ako, mabilis na sagot ni Valeria at agad na itinapon ang sarili sa kama. Ang lambot naman dito, ang sarap humiga, patuloy nito na tila nang-iinggit pa. Habang nakahiga si Valeria at sinusubukang pumikit, pasimpleng napatitig naman si Javier sa labi niya. Bahagya pa nitong kinakagat ang ibabang bahagi ng labi, na parang iniisip niyang hinahalikan niya pa rin ito. Javier, tawag ng dalaga. Nang banggitin ni Valeria ang pangalan niya, agad siyang napaiwas ng tingin. Maraming salamat talaga sa'yo, ha? Kasi yun nga, pumayag ka sa ganito, paliwanag ni Valeria kasabay ang pag-upo nito sa dulong bahagi ng kama habang nakaangat ang tingin sa kanya. Nagtagal ang tingin nila sa isa't isa hanggang sa unang umiwas ng tingin si Javier. Walang anuman, masaya naman ako na nakatulong ako sa inyo, sagot niya. Matapos iyon, muli na naman silang natahimik. May awkwardness pa rin sa pagitan nilang dalawa, ngunit hanggang ngayon ay may gumugulo pa rin sa isipan ni Javier ang halikan nila kanina. Pero sa mga sumunod na oras, unti-unti na rin silang nasanay sa presensya ng isa't isa. Nagkaroon na rin sila ng small talk dahil sinubukan nilang gawing mas magaan ang atmosphere. Nagkwentuhan lang sila tungkol sa mga random na bagay. Bakit mo favorite ang movie na Titanic? Tanong ni Javier habang nakaupo sa harap ng dalaga. Oo naman, classic yun. Ikaw ba? Anong favorite mo? Sagot ni Valeria. Fast and Furious series, of course. Tipikal na lalaki, biro ni Valeria habang tumatawa. Uy, hindi maganda naman kasi talaga yung storyline noon, depensa ni Javier. May gusto pa pala akong itanong sa'yo. Curious kasi talaga ako dito kanina pa, kahit nasa gitna tayo ng kasal, patuloy ni Valeria. Go on, ano ba yun? Bakit ang bilis mong pumayag na maging standing room? Ayaw mo pang magpabayad? Ano bang dahilan mo? Tanong ng dalaga. Natigilan sandali si Javier bago sumagot. Wala lang. Bored lang ako. What? Anong klaseng dahilan yun? Gulat na tanong ni Valeria. Laglag ang panga nito ngunit parang tumatawa. Totoo. Bored lang talaga ako. Tapos gusto ko ng kakaibang experience. Kaya naisip kong subukan. Hindi ko rin kasi ma-imagine sa buong buhay ko na maging isang stand-in. Kaya sinubukan ko. Paliwanag ni Javier. May pagka-weird ka rin pala. Paano yan? 3 days kang hindi makakapagtrabaho. Paano ang kita mo niyan? Tanong ni Valeria. Ang totoo niyan, hindi talaga ako delivery boy. Kung natatandaan mo, dapat ang may-ari ang in-order ninyo ng cake ang mismo magde-deliver sa inyo, hindi ba? Oo nga pala. Nawala sa isip ko. Kung di mo pa sinabi,
Ngayon ko lang din napagtanto, tugon ni Valeria, na nagugulat pa rin. Kung hindi ka delivery boy at hindi rin ang may-ari, ba't ikaw ang nag-deliver? Kaibigan ako ng may-ari, may emergency kasi silang pinuntahang mag-asawa, kaya nakiusap sila sa akin kasi nagmamadali sila. At ako lang ang maaasahan nila. O siya, tama na nga. Bukas na ulit tayo magkwentuhan. Ang dami ko nang nalaman tungkol sa'yo, natatawang sabi ni Valeria sabay higa sa kama. Tumayo naman si Javier at nagsimulang iligpit ang mga pinagkainan nila na nasa center table. Sige, matulog ka na. Ako na ang mag-aayos dito. Makalipas ang ilang oras, hindi makatulog si Javier. Siguro hindi siya sanay matulog sa sofa, kaya napaupo muna siya. Hindi niya maiwasang lingunin si Valeria. Nakahiga ito at nakapikit na. Ang mga labi nitong kanina pa niya iniisip ay tila nang aakit kahit natulog na ang dalaga. Dahil doon, napailing siya sa sarili. Tigil-tigilan mo na, Javier. Ano ba't hindi ka makamove on sa labi niya? Reklamo niya sa sarili. Pero nanatili pa rin siyang nakatitig dito. Nang maisip niyang mali ang ginagawa niya, muli siyang humiga sa sofa, tinakloban ang mukha gamit ang throw pillow, at sinubukang matulog. Okay lang naman. Baka kasi magduda sila kung aalis ako, tugon niya, naiintindihan ng sitwasyon. Kung gusto mong magpahinga, okay lang. Doon ka na sa kama, dito na lang ako sa sofa, sabi ni Javier. Ako na rito sa sofa, ikaw na roon sa kama. Parang hindi naman ako gentleman kapag ikaw ang hinayaan ko dito sa sofa, hindi ba? Dagdag niya. Huwag mo nang isipin yun. Pambawi ko na lang sa'yo sa pagpayag mong maging standing room ko, tapos pumayag ka pang magstay dito for 3 days. Okay lang yun. Sige ka, kapag pinagpilitan mo pa rin na dito ka sa sofa, aalis na ako, pananakot ni Valeria. Sabi ko nga, sa kama na ako, mabilis na sagot ni Valeria at agad na itinapon ang sarili sa kama. Ang lambot naman dito, ang sarap humiga, patuloy nito na tila nang iinggit pa. Habang nakahiga si Valeria at sinusubukang pumikit, pasimpleng napatitig naman si Javier sa labi niya. Bahagya pa nitong kinakagat ang ibabang bahagi ng labi na parang iniisip niyang hinahalikan niya pa rin ito. Javier, tawag ng dalaga. Nang banggitin ni Valeria ang pangalan niya, agad siyang napaiwas ng tingin. Maraming salamat talaga sa'yo, ha? Kasi yun nga, pumayag ka sa ganito, paliwanag ni Valeria kasabay ang pag-upo nito sa dulong bahagi ng kama habang nakaangat ang tingin sa kanya. Nagtagal ang tingin nila sa isa't isa hanggang sa unang umiwas ng tingin si Javier. Walang anuman, masaya naman ako na nakatulong ako sa inyo, sagot niya. Matapos iyon, muli na naman silang natahimik. May awkwardness pa rin sa pagitan nilang dalawa, ngunit hanggang ngayon ay may gumugulo pa rin sa isipan ni Javier ang halikan nila kanina. Pero sa mga sumunod na oras, unti-unti na rin silang nasanay sa presensya ng isa't isa. Nagkaroon na rin sila ng small talk dahil sinubukan nilang gawing mas magaan ang atmosphere. Nagkwentuhan lang sila tungkol sa mga random na bagay. Bakit mo favorite ang movie na Titanic? Tanong ni Javier habang nakaupo sa harap ng dalaga. Oo naman, classic yun. Ikaw ba? Anong favorite mo? Sagot ni Valeria. Fast and Furious series, of course. Tipikal na lalaki, biro ni Valeria habang tumatawa. Uy, hindi maganda naman kasi talaga yung storyline noon, depensa ni Javier. May gusto pa pala akong itanong sa'yo. Curious kasi talaga ako dito kanina pa, kahit nasa gitna tayo ng kasal, patuloy ni Valeria. Go on, ano ba yun? Bakit ang bilis mong pumayag na maging standing room? Ayaw mo pang magpabayad? Ano bang dahilan mo? Tanong ng dalaga. Natigilan sandali si Javier bago sumagot. Wala lang, bored lang ako. What? Anong klaseng dahilan yun? Gulat na tanong ni Valeria. Laglag ang panga nito ngunit parang tumatawa. Totoo, bored lang talaga ako. Tapos gusto ko ng kakaibang experience. Kaya naisip kong subukan. Hindi ko rin kasi ma-imagine sa buong buhay ko na maging isang stand-in. Kaya sinubukan ko, paliwanag ni Javier. May pagka-weird ka rin pala. Paano yan? 3 days kang hindi makakapagtrabaho. Paano ang kita mo niyan? Tanong ni Valeria. Ang totoo niyan, hindi talaga ako delivery boy. Kung natatandaan mo, dapat ang may-ari ang in-order ninyo ng cake ang mismo magde-deliver sa inyo, hindi ba? Oo nga pala. Nawala sa isip ko.
Kung di mo pa sinabi, ngayon ko lang din napagtanto, tugon ni Valeria, na nagugulat pa rin. Kung hindi ka delivery boy at hindi rin ang may-ari, ba't ikaw ang nag-deliver? Kaibigan ako ng may-ari, may emergency kasi silang pinuntahang mag-asawa, kaya nakiusap sila sa akin kasi nagmamadali sila. At ako lang ang maaasahan nila. O siya, tama na nga. Bukas na ulit tayo magkwentuhan. Ang dami ko nang nalaman tungkol sa'yo, natatawang sabi ni Valeria sabay higa sa kama. Tumayo naman si Javier at nagsimulang iligpit ang mga pinagkainan nila na nasa center table. Sige, matulog ka na. Ako na ang mag-aayos dito. Makalipas ang ilang oras, hindi makatulog si Javier. Siguro hindi siya sanay matulog sa sofa, kaya napaupo muna siya. Hindi niya maiwasang lingunin si Valeria. Nakahiga ito at nakapikit na. Ang mga labi nitong kanina pa niya iniisip ay tila nang aakit kahit natulog na ang dalaga. Dahil doon, napailing siya sa sarili. Tigil-tigilan mo na, Javier. Ano ba't hindi ka makamove on sa labi niya? Reklamo niya sa sarili. Pero nanatili pa rin siyang nakatitig dito. Nang maisip niyang mali ang ginagawa niya, muli siyang humiga sa sofa, tinakloban ang mukha gamit ang throw pillow, at sinubukang matulog. Nagising si Valeria kinabukasan nang marinig niya ang malumanay na tunog ng alon sa labas ng kanilang kwarto. Bahagya niyang iminulat ang mga mata at napansin ang liwanag ng araw na sumisilip mula sa mga kurtina. Agad niyang naalala ang usapan nila ni Javier kagabi kaya't napaupo siya para tingnan ito. Pero napansin niyang wala si Javier sa sofa. Hindi naman siguro siya umalis nang walang pollen, no? Tanong niya sa kanyang sarili. Natapos siya sa isiping iyon nang marinig niya ang kaluskos mula sa balkonahe. Kaya tumayo siya, nag-ayos ng sarili, at naglakad papunta roon kung saan naabutan niya ang binata na nakatayo, may hawak na tasa ng kape habang nakatingin sa malawak na dagat. Ang aga mo yatang nagising, bati ni Valeria habang lumalapit. Napalingon naman si Javier sa kanya na hindi kaagad napansin kanina ang presensya niya. Kasabay ng pagbilang nito ay ang malawak na pagngiti nito sa kanya. Hindi pa naman ganoon katagal. Tara, kape. Sabi ni Javier habang itinaas ang hawak na tasa at tumalikod papunta sa maliit na lamesa. Huwag mo na akong ipagtimpla, kaagad namang tanggi ni Valeria. Ha, ayaw mo ba? Malamig pa naman ang panahon. Masarap humigop ng kape, sagot ni Javier. Kahit gusto ko man, hindi sa akin pwede. May allergy ako dyan, sagot ni Valeria. Talaga, anong nangyayari sa'yo kapag nakakainom ka ng kape? Usisa ni Javier. Ayun. Nangangati ang buong katawan ko tapos nagkakaroon ng skin rashes, paliwanag ni Valeria. Ganun ba? Sa tsaa, wala ka namang allergy sa tsaa, no? Tanong ni Javier. Kaagad namang umiling si Valeria. Wala naman. Luckily, iyon, sagot niya. Mabuti naman. Sige, tsaa na lang ang gagawin ko para sa'yo. Okay lang ba? Para naman main item ng sikmura mo, alok ni Javier. Tumango si Valeria at hindi na sumagot. Hinayaan niya ang binatang ipagtimpla siya. Ang gentleman din pala niya, bulong niya sa sarili habang pasimpleng pinagmamasdan si Javier. Nang sandaling naupo siya sa may sulok ng mesa, dumating na si Javier dala ang tasa ng tsaa. Here, dahan-dahan lang. Mainit yan sobra, sabi ni Javier habang iniaabot ang tasa. Bahagyang napangiti si Valeria dahil roon. Thanks, tipid niyang sagot. Alam ko, nahihiya talaga ako sa'yo, maya-maya sambit ni Valeria. Ha, bakit naman? Ang tanong ni Javier. Iyon nga, pumayag ka na nga maging standing groom ko. Napilitan ka patuloy na magstay dito sa isla ng 3 araw kasama ako, paliwanag ni Valeria. Walang kaso roon. Pumayag naman ako kaya hindi mo kailangang mahiya. Pero kung naiinip ka na rito, sabihin mo lang sa akin, ha? Para masabi ko kay Mom na pwedeng magpalusot na lang kami na may emergency ka kaya kailangan mong umalis ng mas maaga, alok ni Valeria. Ilang sandaling napatitig sa kanya si Javier at bahagya na lamang siyang napayuko nang ay patong nito ang palad sa ibabaw ng kamay niyang nasa mesa. Huwag mo akong alalahanin, okay, sabi ni Javier. Napaangat pa lang siya ng tingin nang magsalita ulit si Javier sa napakahingin na boses. Masaya naman dito sa isla. Sa katingin ko, kailangan ko rito para makapagpahinga mula sa stressful na buhay. Tumango lang si Valeria sabay sitsim sa kanyang mainit na tsaa.
Gusto mo ba mag-ikot-ikot tayo sa isla para mas ma-enjoy natin ang pagstay dito? Alok niya sa binata. Makalipas ang ilang sandali, sumagot si Javier. Sabi ni Mom, magstay lang tayo dito para iwas sa mga tanong at para hindi magduda ang mga tao. Pero hindi naman basta palag lang tayong magkasama. Nakakabuyo naman kasi dito kung dito lang tayo sa kwarto. Sayang ang ganda ng isla kung hindi natin ma-explore. Sa bagay, sige, payag ako dyan, sagot ni Javier. Pagkatapos noon, nag-agahan muna sila habang patuloy na nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay. Maya-maya pa'y nagpasya na rin silang maglibot sa isla. Nang marating nila ang isang parte kung saan maraming hamak na nakatali sa pagitan ng naglalakihang puno, agad na inaya siya ni Javier. Dito muna tayo habang pinapababa natin ang kinain, sabi nito habang inaayos ang isa sa mga hammer. Tumingin naman si Valeria sa paligid. Tahimik, maaliwalas, at tila kay lapit ng langit sa lugar na iyon. Baka mahulog ako dito, ha? Biro niya habang tinatanggal ang suot na tsinelas. Hindi ka mahuhulog. Nandito naman ako para alagaan ka, sagot ni Javier habang iniabot ang kamay niya para tulungan siyang umupo. Natigilan siya dahil sa sinabi ng binata. Hindi niya alam kung nag-iisip lang siya ng kung ano-ano o iba talaga ang dating ng sinabi nito. Kwentuhan muna tayo, suhestyon ni Javier. Ano namang pagkukwentuhan natin? Tanong ni Valeria. Ikaw ang bahala, magkwento ka na lang ng kahit ano. Pwedeng tungkol sa iyo para mas makilala pa kita, tungkol sa pamilya mo, or something na nakakatawang naranasan mo. Kahit ano, makikinig lang ako, sagot ni Javier. Talaga, gusto mo pang mas makilala ako? Tanong ni Valeria. Oo naman. Bakit hindi? Kaya magkwento ka na ng kahit na ano. Maghihintay lang ako rito, sagot ni Javier. Tumango naman si Valeria at sandaling nag-isip ng maaari niyang ikwento. Hanggang sa magkwento muna siya tungkol sa sarili. Bakit ganyan siya makatingin at nakangiti pa? Tanong ni Valeria sa kanyang isipan nang sa gitna ng kanyang pagkukwento ay bahagya siyang napalingon sa binata. Titig na titig kasi ito sa labi niya habang nagsasalita siya. Nakangiti pa ito habang nilalaro ang sariling labi gamit ang mga daliri nito. Uy, nakikinig ka ba? Hindi niya maiwasang mapagtanong dito. Umayos naman ang pagkakaupo si Javier. Oo naman. Kaya ituloy mo lang ang pagkukwento mo. Nag-e-enjoy akong pakinggan ka. Tumango na lang si Valeria, sabay bilang ng tingin sa mga alon para hindi siya mailang, bago nagpatuloy sa pagkukwento. Pagsapit ng hapon, sinubukan nilang sumakay sa isang private boat para maglibot sa dagat. Habang nasa kalagitnaan sila ng alon, napansin ni Valeria ang kakaibang kilos ni Javier. Okay ka lang ba? Tanong niya rito habang nakasandal siya sa gilid ng bangka, nilalaro ang tubig gamit ang kamay. Okay naman, sagot ng binata, nakatingin sa malayo. Ang ganda lang kasi rito. Napakapayapa, nakakalimutan mo talaga lahat ng problema mo. Pansamantala, dapat lang kasi, hindi naman natin palaging magagawa to, sagot ni Valeria. Biglang tumabi si Javier sa kanya at, mula sa likod, marahang inilagay nito ang kamay sa balikat niya para akbayan siya. Nagulat si Valeria sa ginawa nito pero hindi siya tumutol. Ramdam niya ang init ng katawan ng binata na tila nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Para saan naman yan? Kailangan ba talaga ganyan kalapit? Tanong niya, pilit na hinaharap ang mukha nito. Para lang sigurado akong hindi ka mahuhulog sa tubig, sagot ni Javier, may halong biro pero seryoso ang tingin. Sira, daig mo pa kung makaakbay, asawa niyan, kontra niya ritong pabiro rin. Tumawa si Javier, tumingin ka kasi sa paligid, may mga nakatingin sa atin. Ginawa ko lang to para makita nila na sumit tayo ng sa ganun, hindi sila magduda. Talaga lang, ha, siguraduhin mong effective to. Ano ka ba, effective talaga to. Pero may alam akong mas effective, ano? Tanong ni Valeria, nagtataka. Matapos niyang itanong iyon, akma sanang hahalikan ni Javier si Valeria pero kaagad niyang hinaranggan ng daliri ang labi nito. Loko ka, ha? Masyado kang oportunista, reklamo niya rito na natatawa. Napatingin sila sa mga tao nang marinig nila ang mga sigawan ng mga ito matapos silang makita. Tinutokso sila ng mga ito na mag-kiss. Oh, narinig mo ba yun? Kiss daw. Paano ba yan? Mapanuksong sabi ni Javier. Kasalanan mo yan. May paakbay-akbay ka pa kasi, katwiran niya rito. Bahala ka, naghihintay na sila. Oh, sige ka,
baka mahalata nilang nagpapanggap lang tayo, pananakot ni Javier. Sige na nga, pero gusto ko nakapikit ka, ha? Pagpayag ni Valeria. Sigurado ka? Oo nga, sige ka, baka magbago pa ang isip ko. Okay, ito, pipikit na, sagot ni Javier. Pagkasabi no ni Javier, pumikit na rin ito, naghihintay sa paghalik ni Valeria. Napangiti naman si Valeria dahil imbes na halikan ito, pinagdikit niya ang kanyang mga daliri, kunwari ito ang labi niya, at nilapat niya ito sa labi ng binata. Ayan na, natatawa ang sabi ni Valeria. Idinilat ni Javier ang kanyang mga mata. Ha, ang daya naman. Akala ko talaga ikikis mo ako. Asa ka, hindi mo ako maiisahan, kontra ni Valeria, sabay alis sa kamay ng binata na nasa balikat niya. Napailing-iling na lang si Javier dahil doon. Nang kinagabihan, napagdesisyonan nilang magpalipas ng oras sa tabing dagat para maibsan ang init ng simoy ng hangin. Nag-set up sila ng bonfire at naupo sila sa tabi nito habang nag-uusap. Kapag nakita mo ulit yung ex-fiancé mo, anong gagawin mo? Tanong ng binata sa gitna ng kanilang pag-uusap. Kapag nakita ko talaga siya, uupakan ko siya para makabawi-bawi man lang sa ginawa niya. Hindi lang niya kami pinahiya, sinayang niya rin ang 6 months naming preparation. Tapos isipin mo pa yung pagod at gastos. Napakawalang hiya niya. Gigil na sagot ni Valeria, pansin sa kanyang mukha ang labis na pagkadismaya. Hindi naman kumontra doon si Javier dahil naiintindihan niya ang dalaga. At kung siya ang nasa kalagayan nito, baka mas malala pa nga ang magawa niya. Ikaw, kamusta ka naman? Alam kong hindi ka okay pero ang galing mong magtago ng nararamdaman mo, ha? Dagdag ng binata, usisa sa kanya. Saglit na natigilan si Valeria dahil sa narinig. Makalipas ang ilang sandali, napatango rin siya. Yeah, you're right. Nagpe-pretend lang ako na ayos lang ako kahit yung totoo. Sobrang sakit pa rin sa loob ko nang nangyari, panimula niya. Pero ano bang magagawa ko? Kahit magmukmak ako, kahit umiyak ako ng dugo, hindi ko mababago ang katotohanan na niloko niya ako. Kaya para saan pa kung ipapakita ko na nasasaktan ako, hindi ba? Tumango na lang din si Javier. Hindi na nagawang makapagsalita matapos yun. Pakiramdam niya'y mali na itanong niya pa yun. Hanggang sa magkwento muna siya tungkol sa sarili. Bakit ganyan siya makatingin at nakangiti pa? Tanong ni Valeria sa kanyang isipan nang sa gitna ng kanyang pagkukwento ay bahagya siyang napalingon sa binata. Titig na titig kasi ito sa labi niya habang nagsasalita siya. Nakangiti pa ito habang nilalaro ang sariling labi gamit ang mga daliri nito. Uy, nakikinig ka ba? Hindi niya maiwasang mapagtanong dito. Umayos naman ang pagkakaupo si Javier. Oo naman. Kaya ituloy mo lang ang pagkukwento mo. Nag-e-enjoy akong pakinggan ka. Tumango na lang si Valeria, sabay bilang ng tingin sa mga alon para hindi siya mailang, bago nagpatuloy sa pagkukwento. Pagsapit ng hapon, sinubukan nilang sumakay sa isang private boat para maglibot sa dagat. Habang nasa kalagitnaan sila ng alon, napansin ni Valeria ang kakaibang kilos ni Javier. Okay ka lang ba? Tanong niya rito habang nakasandal siya sa gilid ng bangka, nilalaro ang tubig gamit ang kamay. Okay naman, sagot ng binata, nakatingin sa malayo. Ang ganda lang kasi rito. Napakapayapa, nakakalimutan mo talaga lahat ng problema mo. Pansamantala, dapat lang kasi, hindi naman natin palaging magagawa to, sagot ni Valeria. Biglang tumabi si Javier sa kanya at, mula sa likod, marahang inilagay nito ang kamay sa balikat niya para akbayan siya. Nagulat si Valeria sa ginawa nito pero hindi siya tumutol. Ramdam niya ang init ng katawan ng binata na tila nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Para saan naman yan? Kailangan ba talaga ganyan kalapit? Tanong niya, pilit na hinaharap ang mukha nito. Para lang sigurado akong hindi ka mahuhulog sa tubig, sagot ni Javier. May halong biro pero seryoso ang tingin. Sira, daig mo pa kung makaakbay, asawa niyan, kontra niya ritong pabiro rin. Tumawa si Javier, tumingin ka kasi sa paligid, may mga nakatingin sa atin. Ginawa ko lang to para makita nila na sumit tayo ng sa ganun, hindi sila magduda. Talaga lang, ha, siguraduhin mong effective to. Ano ka ba, effective talaga to. Pero may alam akong mas effective, Ano? Tanong ni Valeria, nagtataka. Matapos niyang itanong iyon, akma sanang hahalikan ni Javier si Valeria pero kaagad niyang hinaranggan ng daliri ang labi nito.
Loko ka, ha? Masyado kang oportunista, reklamo niya rito na natatawa. Napatingin sila sa mga tao nang marinig nila ang mga sigawan ng mga ito matapos silang makita. Tinutokso sila ng mga ito na mag-kiss. Oh, narinig mo ba yun? Kiss daw. Paano ba yan? Mapanuksong sabi ni Javier. Kasalanan mo yan. May paakbay-akbay ka pa kasi, katwiran niya rito. Bahala ka, naghihintay na sila. Oh, sige ka, baka mahalata nilang nagpapanggap lang tayo, pananakot ni Javier. Sige na nga, pero gusto ko nakapikit ka, ha? Pagpayag ni Valeria. Sigurado ka? Oo nga, sige ka, baka magbago pa ang isip ko. Okay, ito, pipikit na, sagot ni Javier. Pagkasabi no ni Javier, pumikit na rin ito, naghihintay sa paghalik ni Valeria. Napangiti naman si Valeria dahil imbes na halikan ito, pinagdikit niya ang kanyang mga daliri, kunwari ito ang labi niya, at nilapat niya ito sa labi ng binata. Ayan na, natatawang sabi ni Valeria. Idinilat ni Javier ang kanyang mga mata. Ang daya naman. Akala ko talaga ikikis mo ako. Asa ka, hindi mo ako maiisahan, kontra ni Valeria, sabay alis sa kamay ng binata na nasa balikat niya. Napailing-iling na lang si Javier dahil doon. Nang kinagabihan, napagdesisyonan nilang magpalipas ng oras sa tabing dagat para maibsan ang init ng simoy ng hangin. Nag-set up sila ng bonfire at naupo sila sa tabi nito habang nag-uusap. Kapag nakita mo ulit yung ex-fiancé mo, anong gagawin mo? Tanong ng binata sa gitna ng kanilang pag-uusap. Kapag nakita ko talaga siya, uupakan ko siya para makabawi-bawi man lang sa ginawa niya. Hindi lang niya kami pinahiya, sinayang niya rin ang 6 months naming preparation. Tapos isipin mo pa yung pagod at gastos. Napakawalang hiya niya. Gigil na sagot ni Valeria, pansin sa kanyang mukha ang labis na pagkadismaya. Hindi naman kumontra doon si Javier dahil naiintindihan niya ang dalaga. At kung siya ang nasa kalagayan nito, baka mas malala pa nga ang magawa niya. Ikaw, kamusta ka naman? Alam kong hindi ka okay pero ang galing mong magtago ng nararamdaman mo. Dagdag ng binata, usisa sa kanya. Saglit na natigilan si Valeria dahil sa narinig. Makalipas ang ilang sandali, napatango rin siya. Yeah, you're right. Nagpe-pretend lang ako na ayos lang ako kahit yung totoo. Sobrang sakit pa rin sa loob ko nang nangyari, panimula niya. Pero ano bang magagawa ko? Kahit magmukmak ako, kahit umiyak ako ng dugo, hindi ko mababago ang katotohanan na niloko niya ako. Kaya para saan pa kung ipapakita ko na nasasaktan ako, hindi ba? Tumango na lang din si Javier. Hindi na nagawang makapagsalita matapos yun. Pakiramdam niya'y mali na itanong niya pa yun. Maya-maya'y nakarinig si Javier nang nagkakantahan sa isang tabi kaya't napalingon siya roon. Nakita niya ang grupo ng mga lalaking masayang nagsasayawan sa isang energetic na kanta habang ang isang lalaki naman ay nagigitara at sinasabayan ito sa pagkanta ng mga sumasayaw. Napangiti si Javier habang pinagmamasdan ang mga itong nagkakasiyahan. Nang limunin niya si Valeria, tahimik lang ito habang nakatingin sa malayo, tila hindi alintana ang malakas na hiyawan ng mga lalaking nagkakatuwaan. Dahil doon, tumayo si Javier at kaagad siyang nilapitan. Oy, huwag ka nang magmukmak dyan. Halika rito, may naisip ako, aya nito sabay hawak sa kamay niya. Saan tayo pupunta? Ang tanong ni Valeria. Basta, sabihin na lang natin na magsasaya tayo para kahit papaano hindi ka na malungkot. Sigurado ka dyan, Tanong ni Valeria. Hindi na sumagot si Javier at nilitian na lamang siya nito. Nang tumayo na siya, kaagad siyang hinailan ni Javier at dali-daling tumakbo. Huminto sila sa harapan ng mga lalaking yun. Mga pre, pwede ba kaming makisali sa inyo? Malungkot kasi ang misis ko. Pagkuha ni Javier sa atensyon ng mga ito. Sabay-sabay namang lumingon sa kanila ang mga lalaki. Oo naman, sir. Pwede. Ano pang hinihintay natin? Tara na, sayaw na tayo. Sunod-sunod na sagot ng mga ito. Bigyan mo nga kami ng pangmalakasang tuntog dyan, yung dati dugo ni Ma'am isasayaw bilang ng isang lalaki na nagigitara. Umisip naman ito hanggang sa may naisip itong upbeat song kaya naghiyawan ng mga lalaki at nagsimula ng magsayawan. Ano pang hinihintay mo? Sayaw na tayo, sabi ni Javier sa kanya. Nagsimula na itong mag-freestyle ng sayaw. Natawa naman si Valeria dahil sa sayaw nito.
Hindi niya alam na may talento pala ito sa pagsasayaw at mukhang mas malambot pa ang katawan nito kaysa sa kanya. Sasayaw na yan, pang-engganyo sa kanya ni Javier. Sinabayan naman ito ng mga lalaki sa pamimilit sa kanya kaya't kahit nahihiya, unti-unting umindak si Valeria sa pagsasayaw. Dahilan para muling maghiyawan ang mga ito. Tawang-tawa si Valeria sa kanilang mga sayaw at hindi nga nagkamali si Javier na masaya ang gagawin nila. Maya-maya lumapit si Javier sa nagigitara kaya natigilan si Valeria. Pre, alam mo ba yung kantang Until I Found You? Bulong niya rito. Oo naman, sir. Maganda yun, pang slow dancing. Pwede mo bang patutugin? Gusto ko sana siyang isayaw. Sige sir. Akong bahala. Pagkasabi no ng lalaki ay kaagad nitong inisa ang gitara. Lumapit naman si Javier kay Valeria. Can I have this dance? Tanong nito habang nakalahad ang kamay sa harapan niya. Yes na agad, ma'am. Huwag nang pag-isipan, ma'am. Sige na, ma'am. Pamimilit ulit sa kanya ng mga lalaki. Walang sabi-sabing diretso nang ipinatong ni Valeria sa magkabilang balikat ni Javier ang kanyang mga kamay. Napangiti naman ng binata na marahan siyang hinawakan sa baywang. Kasabay ng tunog ng gitara ay ang malamig na boses ng lalaki. Mabagal silang sumabay dito habang diretso ang mga tingin sa isa't isa. Masaya ka na ba? Mahinang tanong ni Javier. Tumango naman si Valeria. Thank you. Mas humigpit ang hawak ni Javier sa baywang niya at hinayla siya nito dahilan para mas maglapit pa ang kanilang mga katawan. Habang ang sulyap nito ay nagpalipat-lipat sa labi at mata niya. Bakit siya ganito? Yung paraan niya ng pagtitig sa akin, yung mga kilos niya. Dahil pa rin ba to sa pagpapanggap? Tanong ni Valeria sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang isip para hindi siya marinig nito. Habang patagal ng patagal, napansin ni Valeria ang unti-unting paglapit ng mukha ng binata sa kanya. Hindi niya ito maintindihan, lalo pa nang manatili sa labi niya ang sulyap ni Javier hanggang ang pagitan ng kanilang mga mukha ay paliit ng paliit. Bumalik na tayo sa kwarto, sambit ni Valeria dahilan para matigilan si Javier at napatras. Ano? Inaantok ka na ba? Tanong nito sa kanya. Oo Saka nilalamig na rin ako ng sobra, katwiran niya rito. Tumango naman si Javier. Nagpaalam na rin sila sa mga lalaki at tahimik na naglakad papunta sa kanilang pribadong kwarto. Sigurado ka bang dyan ka ulit sa sofa matutulog? Kung gusto mo, palat naman tayo, tanong ni Valeria. Hindi na, okay na ako rito sa sofa. Nakatulog naman ako kagabi ng maayos kaya ayos na ako dito, tanggi naman ni Javier. Sigurado ka? Oo naman. Kaya sige na, dyan ka na sa kama. Habang nakahiga si Javier sa sofa, hindi niya magawang makatulog. Tumatakbo pa rin sa isipan niya ang mga nangyari kanina. Hindi niya maiwasang mapangiti habang naiisip ang mga sandaling magkasama sila ng dalaga. Iba na talaga ang nararamdaman ko. Siguro may gusto na talaga ako sa kanya, bulong ni Javier sa kanyang sarili. Maya-maya tumayo siya para kumuha ng tubig na maiinom. Habang umiinom sa baso, napabelang ang tingin niya sa direksyon ni Valeria. Mukhang tulog na siya. Pagkasabi niya noon, ipinatong niya na sa mesa ang baso at tahimik na naglakad papalapit sa kama kung saan natutulog si Valeria. Pinakiramdaman muna niya ang dalaga at mukhang mahimbing na itong natutulog, kaya dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Hindi niya maiwasang mapatitig sa maamo at maaliwalas nitong mukha. Ang tanga naman ng Oscar na yun. Paano niya nagawang lokohin ang isang kagaya mo? Mabait ka, maalaga, madaling pakisamahan. Hindi pa ba sapat sa kanya ang ganyang mukha na halos perfect na? Bulong ni Javier habang nananatiling nakatitig dito. Pagkuway bigla siyang natawa. Siguro malabo ang paningin niya para hindi niya makita kung gaano kakaganda na para kang isang sining sa museo, dagdag niya. Matapos niyang sabihin yun, muli siyang napatitig sa mga labi nito. Bumalik sa alaala niya ang kanilang halikan noong peke silang ikinasal. Hindi mapigilan ni Javier na makagat ang ibabang bahagi ng kanyang labi. Ni-tempt siya at naakit siya sa labi ng dalaga. Yung mga labi mo. Ba't parang inaakit ako ng mga to? Mula nung mahalikan kita, parang daig ko pa ang nakadrugs at naadik na akong halikan ka, patuloy niya. Kung halikan kaya kita ngayon, tulog ka naman, kahit dampi lang para hindi ka magising, tumatakbo sa isip niya ng mga sandaling yun. Paano kung magising siya? Baka isipin niyang may ginagawa akong masama sa kanya,
nag-aalala niyang hinuha, napapalunok pa siya. Dampi lang naman, 3 seconds lang. Hindi naman siguro siya madry gising, pangungumbinsi pa niya sa sarili. Hanggang sa dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha, at napalunok siya ng sunod-sunod. Hindi ko kaya. Bigla siyang umatras at mabilis na bumalik sa sofa. Ano ka ba naman, Javier? Nandoon ka na, konting lapit na lang, mahahalikan mo na siya. Bakit ka pa umatras? Sinayang mo ang pagkakataon, paninermo niya sa sarili sabay tago ng kanyang mukha sa unan. Ilang sandali pa'y umupo ulit siya at tumingin sa direksyon ni Valeria. Ano kaya kung subukan ko ulit? Suhestyon niya na nag-iisip. 3 seconds lang talaga, promise. Pagkatapos noon, matutulog na talaga ako, aniya. Muling naglakad ng dahan-dahan pabalik sa kama ni Valeria. Sure na talaga to. Gagawin ko na para matahimik na ako. Pagkasabi niya noon ay muli siyang naupo sa tabi ni Valeria. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumitig siya sa labi nito at dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Habang palapit siya ng palapit, napaangat siya ng tingin sa mga mata nito. Laking gulat niya nang biglang idilad ni Valeria ang mga mata. Anong ginagawa mo? Tanong nito sa kanya. Balik ni Javier sabay ayos ng upo. Sabi ko, anong ginagawa mo? Balak mo ba akong nakawan ng halik habang tulog? Pag-uulit nito. Mabilis namang umiling si Javier. Hindi, no. Ba't ko naman gagawin yun? Mariin nitong tanggi. Pagkatapos ay may tinanggal siya kunwari sa mukha nito. May dumi ka kasi sa mukha. Aalisin ko lang naman sana, yun lang yun, dagdag niyang palusot. Mabilis siyang bumalik sa sofa at itinago ang mukha sa unan. Napaupo naman si Valeria at napatitig sa binata. Ang totoo niyan ay hindi talaga siya tulog. Mula pa kanina, nakapikit lamang siya pero hindi niya magawang makatulog dahil gumugulo sa isipan niya si Javier dahil sa mga pinapakita nito, dahil sa mga ginagawa nito, at sa mga sinasabi nito. May gusto na kaya talaga siya sa akin. Alam kong balak niya talaga akong halikan kung hindi ako dakila, bulong ni Valeria sa kanyang sarili habang naaalala niya ang mga nasabi ng binata kanina habang nakapikit siya. Lahat ng yun ay narinig niya. Nang walang makuhang sagot, bumalik na si Valeria sa pagkakahiga at sinubukang matulog, kahit na puno ang isip niya tungkol sa binata. Kinabukasan ng hapon. Habang nag-e-enjoy sila sa dagat, napansin ni Javier ang pagsulyap ni Valeria. Nakaupo si Valeria sa mababaw na bahagi ng tubig, naglalaro sa buhangin gamit ang mga daliri, habang si Javier naman ay nakatayo sa tabi niya, hinahayaan ng alon na dumaan sa kanyang mga binti. Anong plano mo pagkatapos nito? Bukas aalis na tayo dito sa isla, tanong ni Javier bigla para mabasag ang katahimikan. Napatingala si Valeria sa kanya. Plano, siguro, mag-move on. Yun naman ang dapat kong gawin, hindi ba? To move forward and leave behind all the things that caused me too much pain, tugon niya sa binata. So, gusto mo na talagang makawala sa Oscar na yun? Tanong ni Javier. Oo naman. Ano pa ba? Hindi naman pwedeng habang buhay akong magpaka-bitter, hindi ba? Kaya ako mag-move on dahil para sa sarili ko. Hindi ko to gagawin para sa kanya. Wala ka na bang balak na bigyan siya ng chance kung sakaling humingi siya o kung lumuhod siya sa harapan mo at sabihin hindi ka niya kayang iwan? Wala nang dahilan para balikan ko siya. Kilala ako ni Oscar. Alam niya na sa lahat, ang pinakaayaw ko ay ang sinungaling. Kaya alam kong hindi na babalik yun. At kung sakaling gawin man niya, baka pagtawanan ko na lang siya. Natahimik si Javier saglit. Hinahanap niya ang tamang salita bago siya naupo sa harap ni Valeria para magpantay sila. Pwede ba akong sumama sa'yo? Tanong niya sa dalaga. Napatitig naman si Valeria sa kanya, bakas ang pagtataka sa mukha. Sumama saan? Tanong nito. Sa pagmumulan mo, gusto kong samahan kang kalimutan ang lalaking yun. Gusto kong tulungan ka na maging masaya sa anumang paraan. Gusto kong makita, balang araw, yung totoo mong pagngiti na umaabot hanggang sa mga mata mo. Maaari ba yun? Hindi agad nakasagot si Valeria. Nanatili siyang nakatitig kay Javier. Iniisip kung seryoso ba ito o nagpapatawa lang. Para saan? Bakit mo gagawin to? Tanong niya. Huminga ng malalim si Javier. Tumingin muna ito sa malayo bago siya muling tumitig ng diretso. Kasi, sa tingin ko, may gusto na yata ako sa'yo, sagot ni Javier. Natigilan si Valeria. Napatingin siya sa dagat. Iniwas niya ang tingin kay Javier.
tila hindi alam kung paano sasagutin ang narinig. Ngunit, sa loob-loob niya, hindi niya maitatanggi na may kung anong kilig na gumapang sa kanyang puso. Pero alam niya, sa sitwasyon niya ngayon, hindi niya pa kayang sumugal. Parang sobrang bilis naman yata, tanong niya nang muling lingunin ang binata. Hindi naman nasusukat sa tagal o bilis ng panahon ng pagmamahal. Kapag tinamaan ka, sagot ni Javier. Pero huwag mo munang isipin ang nararamdaman ko para sa'yo. Sinabi ko lang yun para malaman mo, pero hindi mo kailangang magmadali. Handa akong maghintay hanggang sa maging ready ka ng umibig ulit. Sa ngayon, hayaan mo muna akong samahan ka para makalimot, para gumawa ng bagong mga alaala na hindi magpapaalala sa'yo sa lalaking yun. Hindi makasagot si Valeria. Iniisip niya ang bawat salitang binitawan ni Javier, at kahit papaano, ramdam niya ang sinseridad nito. Hinawakan ni Javier ang magkabila niyang palad para kunin ang atensyon niya. Pwede ba yun, Valeria? Pwede ba akong sumama sa iyo sa mga bagay na gusto mong gawin para makalimot? Muling tanong nito matapos na walang nakuhang sagot. Bahagya namang umiti si Valeria at dahan-dahang tumawag. Sige, pumapayag na ako, sagot niya. Napangiti ng gusto ang binata sa narinig. Sa ngayon, yun lang ang mahalaga para rito, na pagkatapos dito sa isla, magagawa niya pang makasama at makita ang dalaga. Thank you. Kapag nakaalis na tayo dito sa isla, makakaasa kang lahat ng gagawin ko ay galing mismo sa puso ko. At hindi natin kailangang magpanggap. Aasahan ko yan, sagot ni Valeria. Pagkaalis nila sa isla. Kinabukasan, tinupad ni Javier ang bawat salitang sinabi niya. Mula noon, palagi siyang naroon sa tabi ng dalaga. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para pasyahin ito at iparamdam na hindi ito kailanman iiwan. Sa bawat araw na mas nakikilala nila ang isa't isa, mas napanatag ang loob ni Valeria sa binata. Unti-unti niyang nakita ang kaibahan nito kay Oscar, na malayong-malayo ito sa ex niyang manloloko. Makalipas lamang ang 3 buwan, opisyal na silang magkasintahan. Hindi maikukubli sa kanilang mga mata ang labis na kasiyahan sa bagong yugto ng buhay na meron sila. 8 buwan ang nakalipas. August 14. Napadpad si Valeria sa isang pribadong garden na puno ng mga bulaklak at may nakalatag na string lights na nagbibigay ng romantikong liwanag sa gabing ito. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng hardin habang nakatingin sa mga kumikislap na ilaw sa paligid. Pinilit siyang pumunta rito ni Javier gamit ang dahilan na may surprise dinner daw ito para sa kanila. Bakit nag-effort ka pa yata para rito? Ano bang meron ngayon? Hindi mo yata sinasabi sa akin. Naglalambing ka ba? Pabirong tanong ni Valeria habang hinahanap sa paligid ang binata. Maya-maya lumitaw si Javier mula sa likod ng isang puno, may hawak na bouquet ng mga pulang rosas. Nakaayos ang suot nitong simpleng blazer. Kitang-kita ang kaba sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Hanggang sa lumapit ito ng dahan-dahan kay Valeria, halos hindi makahinga habang iniisip ang susunod na gagawin. Flowers for you, my love. Bungad ni Javier sabay abot ng bulaklak. Napangiti si Valeria at kinuha ang bouquet. Anong meron? Parang sobrang espesyal naman ito para sa isang ordinaryong dinner, pagtataka pa rin niya. Hindi naman nila monthsary ngayon at wala siyang maalala na okasyon sa araw na ito. Ngumiti si Javier, ngunit halata sa mukha niya ang tensyon. Tumikim siya bago nagsalita. Hindi ko na kasi kayang itago pa, Valeria. Kanina pa ako kinakabahan. Pero sabi ko, mas matatakot ako kung hindi ko to gagawin. Nagtaka naman si Valeria dahil sa kanyang narinig mula sa binata. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong niya, ramdam ang mabilis na tibok ng puso niya. Walang ano-ano'y lumuhan si Javier sa harap niya, dahilan para tuluyang manlaki ang mga mata ng dalaga. Valeria, matagal na kitang mahal. At alam kong marami na tayong pinagdaanan mula nung araw na naging stand-in room mo ako. Nung pumayag kang samahan kita sa paglimot sa lalaking nanloko sa iyo, hanggang sa natutunan mong maghilom at muling magmahal. Pero ngayon, gusto kong sabihin sa iyo na hindi lang ito tungkol sa paghilom. Gusto kong maging parte ng bawat araw mo. Gusto kong samahan ka, hindi lang sa mga masayang bagay kundi lalo na sa mga mahihirap na bahagi ng buhay mo. Binuksan ni Javier ang maliit na kahon, at tumambad sa mata ni Valeria ang isang singsing na may makinang na brilyante. Napanganga siya at halos hindi makapaniwala. Valeria, ikaw ang babaeng pinagdasal ko sa simula pa lang.
Ikaw na ang nakikita kong makakasama ko sa pagbuo ng sariling pamilya. Kaya ngayon, gusto kong malaman kung pwede ba kitang maging asawa. Natigilan si Valeria. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang namuo ang luha sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Javier, ang lalaking dating stand-in groom lang, ngunit ngayon nag-aalok na ng buong puso't buhay para sa kanya. Hindi siya makapaniwalang mangyayari ito. Javier, sambit niya sa pangalan nito, halos hindi marinig dahil sa emosyon. Tiningnan niya ito at walang pag-aalinlangan siyang tumango ng sunod-sunod. Oo, Javier. Pumapayag na ako. Biglang tumayo si Javier at niyakap siya ng mahigpit. Iniikot pa siya nito sa ere habang sumisigaw sa sobrang saya. Tumatawa at umiiyak naman si Valeria habang hinawakan siya sa pisngi ng binata. Sigurado ka ba? Ako na talaga ang gusto mong pakasalan. Wala nang atrasan, tanong ni Valeria na may bahagyang kaba sa tinig. Tumawa si Javier at tumingin ng diretso sa mga mata niya. Simula pa lang nung nasa isla tayo, ikaw na ang hangarin kong makasama sa buhay. Kaya walang dahilan para atrasan ko to, Valeria. At ipinapangako kong hindi ko gagawin sa iyo ang ginawa ni Oscar. Dahil hindi ko sasayangin ang pagkakataong to na mahalin ka, higit pa sa buhay ko. Ubod ng sinseridad ang tugon ng binata sa kanya. Pagkatapos ay hinayla siya nito para sa isang halik. Ramdam sa bawat pagdampi ng kanilang mga labi ang labis na pagmamahal at katiyakan sa isa't isa. Sa gabing iyon, nag-umpisa na naman ang kanilang bagong yugto sa buhay, hindi bilang stand-in bride and groom, kundi bilang 2 taong totoong nagmamahalan. Pagkatapos ng wedding proposal ng binata, kinabukasan, nasa isang restaurant sina Valeria at Javier, kasama si Paloma, ang wedding coordinator ni Valeria noon. So, ikakasal kayo sa parehong lugar kung saan dapat mangyayari ang kasal mo dati kay Oscar. Valeria, sigurado ba kayo rito? Tanong ni Paloma habang sinusulat ang detalye sa kanyang planner. Napatingin si Paloma kay Valeria na bahagyang napayuko bago tumingin kay Javier. Nagkaroon ng mabilis na palitan ng tingin ang dalawa, tila nagkakaintindihan na hindi na kailangang magsalita. Nung una, ayoko talaga. Alam mo naman kung anong nangyari noon, Paloma. Ang sakit balikan para sa akin, mahina ang boses ni Valeria. At natatakot ako na baka mangyari ulit ang nangyari noon. Tumango si Paloma habang tinitingnan siya, may bahagyang simpatsya sa mga mata nito. Naiintindihan ko, kahit naman siguro ako, kung nasa sitwasyon mo, ganyan na ganyan din ang iisipin ko. Pero kung ayaw mo, bakit ito pa ang napagdesisyonan niyo ngayon? Agad na sumingin si Javier, seryoso ang boses nito nang magsalita. Ako ang may gusto nito, Paloma. Alam mo kung gaano kahirap para kay Valeria ang lugar na yon. Pero gusto kong baguhin ang alaala niya sa isla. Ayokong manatiling sugat yun sa puso niya. Kaya gusto kong gawing masaya at espesyal ang lugar na yun para sa kanya, para tuwing maaalala niya ang isla, hindi na lungkot kundi pagmamahal na ang mararamdaman niya. Tila napaisip si Paloma habang tinitingnan si Javier. Kita niya ang sinseridad sa boses nito at ang determinasyon sa mukha. Ngumiti naman ng bahagya si Valeria at marahang tumango kay Javier. Ayoko na sanang balikan, pero tama ka. Kung may paraan para gawing masaya ang alaala ko sa lugar na iyon, gusto kong subukan. At tinitiyak kong hindi mauulit ang ginawa ni Oscar noon. Kaya huwag kang mag-alala, ang gusto ko lang ay magtiwala ka sa akin. Ngiti ang sumili sa labi ni Paloma. Iba ka talaga, Javier. Hindi lahat ng lalaki iisipin ng ganito para sa partner nila. Okay, kung desidido na kayo, gagawin natin ang lahat para maging perpekto ang kasal na to. Ngumiti si Javier at tumingin kay Paloma. Kaya ka namin kinuha ulit, Paloma, kasi ikaw ang pinakamagaling. Tumawa ng mahina si Paloma. Flattery won't get discounts, Javier. Hangal nito, dahilan para magtawanan ulit sila. Sayang, akala ko pa naman lulusot na giit pa ng binata. Pero salamat ha, dahil pinagkatiwalaan niyo ulit ako. Anyway, gusto niyo ulit na December 25 ang wedding. Hindi ba? I remind ko ulit na napaka-hectic ng Pasko para sa suppliers. Natatandaan niyo naman siguro ang aberya noon, hindi ba? Kaya natin yan, kalmado ang boses na sagot ni Javier. Gusto naming makabawi, lalo na sa mga bisita ni Valeria, at sisiguraduhin ko na hindi magkakaroon ng anumang aberya. Gusto kong maging perfect ang kasal na to para sa amin, kaya ako mismo ang tatutok sa lahat.
Hindi ko nahahayaang ma-stress ang mapapangasawa ko sa preparation dahil gusto kong fresh siya, at siya ang pinakamaganda sa araw ng kasal namin. Katwiran pa nito, sabay tingin kay Valeria. Asus, ang swerte mo naman sa mapapangasawa mo, Valeria. I can sense it already na he's very far from Oscar. Aminin mo, hindi mo naranasan to sa lalaking yun noon, dahil halos ikaw ang nag-aasikaso sa lahat habang ang lalaking yun ay nagpapakasaya kasama ng mga kaibigan niya sa bar, pahayag ni Paloma. Tama ka, kaya nga wala akong pagsisisi nang tinanggap ko ang alok niyang pakasalan ako, tugon naman ni Valeria, sabay hawak ng mahigpit sa kamay ng binata. At pangako ko sa iyo na wala kang pagsisisihan habang buhay, paninigurado ni Javier. Okay, tama na ang sweetness. Baka tumabang na ang cake sa harap ko, biro ni Paloma, kaya muli silang natawa. Okay, December 25. Pasko, sa parehong isla. Ano naman ang theme ng kasal ninyo? Please lang, ayoko na ng masquerade theme, sabi ni Paloma, na muling nagdulot ng tawanan sa kanilang lahat. Simple pero elegante, walang masyadong eksena, pero dapat ramdam ang pagmamahal at init ng okasyon. Ha? Sagot ni Valeria, na tila nabubuhayan na ng loob habang iniisip ang araw na iyon. Tumingin si Javier kay Valeria at tumango. Gusto ko rin yung medyo intimate, yung malapit lang sa puso namin. Hindi tungkol sa dami ng tao, kundi tungkol sa espesyal na araw na yun para sa amin. Got it, simple, elegant, intimate. Gagawa ako ng mga concept designs para sa susunod nating meeting, sagot ni Paloma. Nagpatuloy sila sa pagplano hanggang sa nauwi na lang sila sa kwentuhan. Naalala mo pa ba yung sinabi ko sa iyo noon, Javier, nung nasa reception tayo sa peking kasal niyo? Nasabi ko, lakas ng chemistry niyong dalawa, sambit ni Paloma. Tumango naman si Javier at bahagyang umiti. Oo, naaalala ko pa yun. Hindi ako nagkamali noon. Alam kong may future talaga kayong dalawa. Look at you now. I can see in both of your eyes kung gaano kayo kasaya, something I didn't see nung kayo pa ni Oscar ang magkasama na nagpaplano ni Valeria, seryosong pag-amin ni Paloma. Ang tanging gusto ko lang ay maging masaya si Valeria, at deserve niya ang tunay na pagmamahal na yun, at yun ang gusto kong ibigay sa kanya, paliwanag ni Javier. Hindi mapigil ang mapangiti ni Valeria habang naririnig niya ang mga salitang iyon. Noon pa lang, iyon na ang ginagawa ng binata para sa kanya, at hindi ito nabigong iparamdam iyon sa kanya. At sa wakas, dumating ang araw kung saan tuluyan na silang ikinasal. Kasabay ng pagbagsak ng araw sa dulo ng karagatan, tahimik na naglalakad sina Javier at Valeria sa tabing dagat, kapwa nakangiti sa kabila ng pagod mula sa mahaba ngunit makabuluhang araw ng kanilang kasal. Nakalapat ang kamay ni Javier sa likod ni Valeria, habang ang dalagay nakahawak sa kamay ng asawa. Hindi ko inakala na magiging ganito kasaya ang araw na to, ani Valeria habang dinanamnam ang sariwang simoy ng hangin. Sa wakas, napalitan na ng masayang alaala ang nakaraan ko sa islang to. At lahat ng yun ay dahil sa iyo, asawa ko. Hinawakan ni Javier ang magkabilang balikat ni Valeria at pinaharap ito sa kanya. Deserve mo to, Valeria. Deserve mo ang lahat ng to, ang saya, ang pagmamahal, at ang pangako kong lagi akong nandito para sa iyo. Kaya simula ngayon, mas marami pa tayong bubuing magagandang alaala sa isla na to. Palagi mo ba akong dadalhin dito? Tanong ni Valeria. Ngumiti si Javier, sabay umiling. Mukhang ako yata ang palagi mong dadalhin dito, katwiran nito. Ha, bakit naman, mahinang tumawa si Valeria. Pwede mo bang tignan ang buong paligid ng isla? Hiling ni Javier. Hindi ko maintindihan. Para saan ba? Tanong ni Valeria, na nagtataka ngunit sumunod pa rin. Dahan-dahan siyang umikot at tinignan ang bawat parte ng isla. Oh, nagawa ko na. Anong meron doon? Natatawang tanong ni Valeria, dahil para siyang ewan. Ngumiti si Javier at humarap sa kanya ng diretso. Lahat ng nakikita mo riyan ay sayo na, Valeria. Nagulat si Valeria at nanlaki ang mga mata sa narinig. Ano? Javier, seryoso ka ba? Anong ibig mong sabihin? Hinawakan ni Javier ang magkabilang kamay ng asawa. Oo, asawa ko. Ako ang may-ari ng isla na to. At ngayon, ikaw na ang tunay na reyna ng lugar na to. Valeria, itinago ko ang totoo sa iyo dahil gusto kong iregalo ito sa iyo. At ito ang tamang pagkakataon para ibigay ko na at aminin sa iyo ang totoo, pag-amin nito.
Hindi makapagsalita si Valeria. Pinagmasdan niya ang mukha ni Javier, at sa bawat salita nito, ramdam niya ang sinseridad at pagmamahal ng asawa. Seryoso ka ba? Sa'yo talaga to, tanong ni Valeria. Walang dahilan para lokohin kita, kaya maniwala ka sa akin. Ngayon, sa'yo na to, sagot ni Javier. Pero sobrang laki naman ito. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang ganitong kalaking regalo, sabi ni Valeria, na halatang naguguluhan. Ngumiti si Javier at hinaplos ang pisngi ng asawa. Hindi lang ito regalo, Valeria. Isa itong pangako, pangako na kahit na anong mangyari, ako ang magiging tahanan mo. Pangako na gagawin ko ang lahat para lagi kang maging masaya. At pangakong dito tayo magsisimula ng mga magagandang bagay. Napaluha si Valeria dahil sa narinig, ngunit sa pagkakataong iyon, ang mga luha niya ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa labis na kaligayahan. Kaya naman niyakap niya ng mahigpit si Javier. Salamat, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa lahat ng ginagawa mo para sa akin, sabi ni Valeria habang nakayakap sa asawa. Hinaplos ni Javier ang buhok ng kanyang asawa habang nananatili ang kanilang pagyayakapan. Mahal kita, Valeria, wala kang kailangang ipagpasalamat sa akin. Gaya ng parati kong sinasabi sa'yo, deserve mo ang lahat ng to. Bumitaw si Valeria sa pagkakayakap upang tignan muli ang paligid. Ibig sabihin, sobrang yaman mo pala, ha? You're right, girl. Sobrang yaman nga ng asawa mo. Biglang may sumingit na isang babae sa kanilang pag-uusap, dahilan upang sabay silang napalingon dito. Tumambad sa kanila ang isang babae at isang lalaki na magkaakbay. Ah, Valeria, sila pala sina Pablo at Sofia, yung may-ari ng cake shop kung saan kayo nag-order dati. Sila yung mag-asawang tinutukoy ko ng mga kaibigan ko, pagpapakilala ni Javier sa mga ito. Mabuti na lang pala nagka-emergency kami noon kaya si Javier ang nag-deliver ng cake nyo. Dahil doon, nagkakilala kayo. And look at you both now, happily married na, sambit ng lalaki, si Pablo. Kung ganun, bakit ka nagpanggap na delivery boy noon kung ikaw naman pala ang may-ari ng isla? Tak ang tanong ni Valeria sa asawa. Paano ba naman? Sobrang damot niyan dati. Baka raw kasi hingin mo na lang kapag nalaman mong siya ang may-ari ng isla, kaya nagtanggap siyang delivery boy, sagot ni Sofia. Hoy, ang daldal mo talaga. Sinabi pa talaga, reklamo ni Javier sa kaibigang babae habang kumakamot sa ulo. Ang nakakatawa, kung dati isang cake lang ang pinagdadamot sa iyo ng bilyonaryong to, samantala ngayon, handa nang ibigay sa iyo ang buong isla, dagdag ni Sofia, dahilan para mauwi sila sa tawanan. Talaga namang napuno ng kasiyahan ang araw na yun. Umaasa ang mag-asawa na ito ang simula ng kanilang mga masasayang araw, at handa silang harapin ang hinaharap, kahit ano pa man ang ibigay nito sa kanila. Wakas.